So, ang plague number 2, silot ini sa mga nag-una sang kwarta labaw pa sang kabubuton sang Dios. Ginuna ang kwarta. Ng iban gani, mabinutig na lang, mangawat na lang para makakwarta. No, kahapon may bypass operation naman dito sa bisan may COVID. Sige gyapon ang mga drug pushing o drug trafficking. Kaya kuhay na sila sang kaunon. Pero ang Ginoo ging kalimtan, masubo nga kamatuoran. Kadto kita sa plague number 3. Revelation 16:4, ang ikatlong manugtunda nag-ula sang iyayahong sa mga suba sa mga tuburan, kag ang tubig nahimo sila nga dugo. Hala, ang dagat nahimo nga dugo, ay di kakaong isda, di kakaon sang mga talaba, hipon, mga namit, sa mga seafoods. Patay naman sila. Ari naman ang suba. Na may suba pa man, o karon ang suba wala na gid o. Nahimo nga dugo bisan pa ang tuburan. Adin nang ta mag-inom, bisan pa ang mga gripo naton sa sina nga panahon, maano na. Ang nawasa, mahubas man gid ang tubig sang nawasa. Magkarga-karga man gid na, din sila magkarga kay piteng tuburan himo ng dugo. Nakahalanguyos, makalilisang nga klase sang kamatuoran. Abyan hinigog mautod. Dapat tulutandog na kita sang Bible naton, kag lubukad, kag basa-basa na kita. Ligunon ta aton mga kinabuhi sa pulong sang Dios. Again, nahimo nga dugo. Tano aton mahimo bi? Basahon naton diri sa Revelation 16:5. Kag nabatian ko ang manugtunda sang tubig nga nagasiling. Matarong ka sa sining mga pagukom nimo. Ikaw nga amo karon kag ang amo anay o ang balaan. Versikulo 6, nagpadayon sa siling, kay ginula sang mga tao ang dugo sang mga balaan kag mga manalagna, kag ginpainom mo sila sing dugo. Ini nagakaigo sa ila. Nga dugo, nga patituburan. Nahimo nga dugo, nadumduman naton ang mga propeta sang Dios, kag ang mga ginsugo sang Dios, unang mga disciples, bisan si Ginoong Hesus, ginpaagay ang dugo. Sa mga nauna, mga propeta, kag mga patriarka, nagkalamatay sila. Hulhalin sa kay Cain, nga ginpatay niya si Abel, nagagay ang dugo. Basta gani mayo, kadumtan manggid ka. Ha? Kay ang yawa, ula malipay nga nagaayo ka. Ang pagdanak sang dugo sang ginpamatay sa mga balaan kasi mga maayo, labi na gid ang nagadala sang pulong sang Ginoo. Sa katapusan, magaabot man gid ang hatol sang Dios. Ipainom sang Dios ang dugo sining mga katawhan nga nagkalamatay. Simbolo sang silot tungod kay pasulabi nila ang ila huna-huna nga kalautan sang sa kaayuhan. Okay? Versikulo 7 nagsiling, kag nabatian ko ang halaran nga nagasiling, huo Ginoong Hesus o Ginoong Dios nga makaako, matuod kag matarong ang imo paghukom. Okay? Kabalo kita sa Revelation 13 verse 15, may ginasiling diri nga death decree. Abi basahon naton. Kag gintugutan siya sa paghatag sing ginhawa sa larawan sang sapat, agod nga ang larawan sang sapat makahambal. Legislation o kung paghimo sa mga layi o kung mga kasuguan sa duta. Kung hindi kaya magpatid, anong matabo? Kag sa pagpatay sang hindi magsimba sa larawan sang sapat o kung sa pagpatay sang hindi magtuman sang ila kasuguan nga ginahimo nga labag sa konsensya sang tawo. Karon mayo lang kaya ang aton nga Senado nagbasura nga hindi pagbakunahan, hindi pagpiliton kay labag ina sa konsensya sang tawo. Hindi pagpiliton nga mag-intra sa negosyo sang kalibutan. Kay iyaya pagtuo, hindi na base sa sa ila pagtuo. Dapat talupang doon nato ni. Pero mag-aabot ang panahon, uto dinigugma mga abyan nga ang gobyerno sa bugos ng kalibutan magaisa ka magapatuman
sa pagsimba sa sapat. Kung hindi ka magsimba, di patyon ka. Death decree. Magadanak ang dugo sa bugos nga kalibutan sa lain-lain nga mga pungsod, kag mga hinambalan, kag mga tribo, kag sa sini nadumduman sang Dios ining dugo sa mga balaan. Gani ang ikatatlo nga silot sa pagpatay sa mga balaan sang Dios sa mga nagabantay sang Sabado. Paghukom sang Dios. Pero hindi pa ni impyerno ha. Patilaw pa lang ini. Silutan sang Dios kay ginpatay nila ang mga balaan sang Dios. Paimnon sila sang dugo. Ining mga katawhan nagakalipay bisan may mga kalalatan. Ti ano ila imnon ni kay? Ari pa man sila duta di, no? Ano ila kaunon karon kag ginalagas naman sila kay magsimba man gid sila sa Sabado. Magdomingo man gid bugos nga kalibutan, whether we like it or not, it's already in the prophecy of God. Matuman gid ina. Or else ang Dios butigon. Isa lang kabutang nga hindi mahimo sang Ginoo ang pagbutig. Ang pulong sang Dios klaro. Gani diri may saad ang Ginoo para sa imo kag sa akon kun aton tumanon ng Dios. Sa panahon sang kalalatan, si Propeta Isaias nagsulat sa Kapitulo 33, versikulo 16, siya magapuyo sa mataas. Sino siya? Ang nagatuman sa Ginoo. Ang iya duog sang pagpangapin amo ang pamakod sang mga igang. Igang, dagko nga bato. Ang iya kalanon ihatag sa iya. Amen. The bread is sure. Ang iya mga tubig hindi makulang. Amen. May tubig yang ginapreparar ang Dios sa iya mga balaan. Ang paimnon niya sang dugo at tulang ang mga wala nagtuman sa iya. Promise? When God promise, it will surely come. To you or not to you, for me or not for me, the choice is ours. So, silinya diri. So, kadto kita sa plague number 4, dasigo naton ini kay karon na maulihi kita. Silinya, Revelation chapter 16 verse 8 and 9. Anong ginahambal diri? Excited kita, no? Matapos ini, maabot na ang Ginoo. Amen. Amen. Ang ikapat nga manugtunda nagula sang iya yahong sa adlaw. Kag ginhatag sa iya ang pagpaso sa mga tao sa kalayo. Aba, pasuon nga, pasuon. Adlaw pagid ang ginulaan. Be lang taon naton kun nga Versikulo 9. Nagpaso ang mga tao sa dakong kainit. Subong magwa kakagula sang landong, ula sang panganod nga mag-agi-agi. Abaw, alas 5 na dumapasok ka mangyapon sang init sang adlaw ba? Amat-amat naman, no? Pero inilain, no? 7 kadapli, kainit, no? 7 times hotter than our temperature today. Ang maabot sini, pag kamalaot nila ang ngalan sang Ginoo nga may gahom sa sining mga kalalatan kag wala sila maginulsol kag magahatag sa iya sing himaya. Ano pag ginulsol nila kay klaro naman? Hindi naman sila maginulsol. Ang magamalaot pagid, ang balaan magabalaan pagid. Permanente na. Kapitulo 22 bersikulo 11 sung bugna, permanente naman ang karakter sang tao. So diri nga panahon nakita naton pasuon gid sang Dios ining mga tao wala pa gani mag-ayong hubag. O how na gid silang inom nagsilag hindi tubig dugo. Ala sadya. Pay na silang kaunon. Ara pagid. Hindi pagid sila maginulsol kay nga hindi na gani sila magliso, no? Permanente. Desidido naman gid sila malaglag. Why nila dayaw, ginhimaya ang Ginoo. Why man gid sila naanad sa paghimaya sa Ginoo sa adlaw nga Sabado. Karon, paano nila himayaon ang Ginoo sining mga kalalatan? Ginpakamalaot pagid nila ang Ginoo, wala sila maginulsol. Init. Diri sa book The Worship of Nature Volume 1, page 529, may isa diri ka declaration sa sining nga libro. In ancient Babylon, sila niya ang dumaan nga Babylonia. The sun was worshipped from immemorial antiquity. Ang adlaw gali ginasimba. May mga nagasimba sa adlaw, no? Makita man ini sa kapitulo 8 sang Ezekiel
Nga may mga tao gid man niya nga nagatalikod sa templo, labi na gid dito sa Israel sang una nalatnan man ang pungsod Israel sang pagsimba sa adlaw, no? Ginasimba nila ang adlaw bilang ila Dios. Ti ambal ni San Pablo sa mga taga Roma kapitulo 1, dapat simbahon ang manunuga, hindi ang tinuga. Pero karon damo nagasimba sa tinuga. Tinugas ang kamot, tinugas ang Dios. Ginasimba. Nalimtan ang manunuga. Kaya wala naman ginpanumdom ang adlaw ni nagpahuway nga simbolo sa pag-acknowledge naton. Nga simbahon naton ang manunuga supposed to be, hindi ang tinugas ang Dios, kundi ang manunuga nga among Dios. Amen? So ang adlaw ginasimba. Siling pagidiri, The Catholic World, page 809. Ilan niya? Basa lang kita dire. The sun was a foremost god with heathendom. Ang Diyos kuno sang mga pagano, adlaw. No? Hence, the church would seem to have said, niya are, ang iglesia sa Roma daw naghambal, keep that old pagan name. Niya, dapat tipigan natin ining pagano nga ngalan. Sunday, the day of the sun. Ang Domingo, no, kaadlawan sang adlaw. O see that? Therefore, sa pagpadayon diri, nagahambal pagid siya. It, or naga-refer sa Sunday, it shall remain consecrated, sanctified, and thus the pagan Sunday. Nya magapabilin ini nga sagrado kag ginpakabalaan. Dedicated to Balder ining Domingo. Sino si Balder? Sun God. O kung ang Diyos nga adlaw sa mga pagano, became the Christian Sunday sacred to Jesus. Who declared that? The Catholic World. Nagpabilin ini nga Domingo sa mga Kristiyano, balaan sa kay Kristo. Who declared that? Them. Not the Word of God. But God said, through Moses, chapter 20, verse 8 of Exodus, remember the Sabbath day to keep it holy. The seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Ang ikapito nga adlaw nga Sabado kag dumdumon gid naton ini. Hindi pagkalimtan. Sa pagpakabalaan sini, damo nagadumdum sang Sabado, pero wala man ginapakabalaan. This is the Sabbath of the Lord thy God. Inugpahuway ini sang Dios. Ti siling niya kung inugpahuway sang Dios, kundi dapat amo man ina aton inugpahuway. Ay maghimo kita sang atong inugpahuway nga ang Dios amo niyang iya inugpahuway. Ginbayluhan bala sang Dios ang iya inugpahuway? Wala. Bayluhan sang tao ay inugpahuway sang Dios. Di mas gamhanan pa siya sa Dios. Okay, ara adlaw, sinong gusto magyaob sa adlaw kung magsimba? O adlaw, ikaw akong Diyos. Of course, naintindihan na naton subong, may mga tao nga himo sina sang una. In ancient time. Naglambot na ang tao sa bulan, tapos ang adlaw, simbahon pagid naton. No? Indirect, no? But now, naintindihan naton. So ang plague number 4 isa ini kasilot sa paglapas ang Sabado nga inugpahuway nga inong kapito nga adlaw kag ang pagsimba sa kaadlawan sang adlaw nga among Sunday. Silutan sang Dios gid ining makatawhan. Plague number 5 na kita. Kadulom sa trono sang mapintas nga sapat. Diin ang trono. Edeng Roma, lantaw naton Revelation 16 verse 10 siling niya, ang ikalimang manugtunda nagula sang iyayahong sa trono sang sapat. Diin ang trono sang sapat. Idi sa iya nga ginapuy-an. Kagang iya ginarian nagdulom, diin ang ginarian sa sapat, di iyang trono dito na locate ang iyang trono, ang iyang lokasyon, ang iyang ilistaran. Ginusap sa mga tao ang ila mga dila sa kasakit. Wow, grabe no. May kainit, nagpaso sila, nagdulom pagid. Karon mag-brown out lang kita sang 15 minutos, dayon na kita pangaki. More brown out. More power, more brown out. Diri sa syudad sang Iloilo, pangkuntanahon naton mga abyan nga mga inigugma, manami manggid magsanag. Pero nami man magtulog sa dulom, no?
Kay kung sanag hindi magikakatulog. Pero sa oras sang kapahayagan sang gugma sang Dios, dapat ang kapawa magakunsad sa aton. Hindi tong kadulom lang pirmi, kadulom di kagid kabasa sa kadulom. Mag-brown out, hindi kagid kabasa. Kung dako imong battery, maurot magid imong battery, galalain kagid. Kapin pagid iniho. Digto lang gid specific sa trono sang sapat. Nya, kagin pakamalaot nila ang Dios sang langit bangod sang ila kasakit kag mga hubag. Hubag, inom dugo, wala na sila'y kaunon, nagdulom pagid, nag-init, grabe magpaso sa ila. Kag wala sila maginulsol sang ila mga binuhatan. Desidido na sila malaglag. Kaya nagpermanente na ang batasan sang tao. Ara ang trono sang sapat, we have studied that before. Didto siya nagapuyo, kag ina ang iya nga headquarter. No? Ara adlaw kita nyo sa screen. No? Sa obelisk, tunga-tunga, may mga rays, no? May mga silak, no? Ako nang taon naton sa babaw sa building dira. May mga estatwa, amo nang ilang mga Dios kadamo, na. So, subong gasanag-sanag pa. Pero makita na naton spiritual darkness ara gid, no? Kay nga ginatudlo nila kadulom hindi sa pulong sang Ginoo. Ilang mga dogmas, ilang mga teachings, no? May kadulom sa trono sang sapat. Abe pamangkot diri, gintago bala sang Roma ang kamatuoran sa tawo. Ang Roma naglipod kag nagpalong sang kapawa. Sang kamatuoran sa Biblia sa sulod sang linibo ka mga tinuig sa bug-os nga kalibutan kag sa mga katawhan. Paano ko nahambal diri? No? Sila niya mga pari naglipod, no? Makita nato nila sa Ezekiel. Sang kamatuoran gintago nila ang inugpaway sang Dios sa mata sa mga tao. Nya, Catholic record September 17, 1893. Wala pa nag-abot ini nga sugo, ini nga declaration, may daan na nga daan. So naglaton ang pagano nga pagtulunan diri sining duog nga ginapuy-an karon sining nagsugo sini. Siling niya, Sunday is founded not on scripture but on tradition. Tradition sa sa mga pagano. Ang pagano wala gapati sa manunuga, digto sila nagatuo sa tinuga. And is distinctly a Catholic institution. Gindeclare nila, hindi niya halin sa Bible. Ilan niya baton halin sa tradition. Institution. Pinatindog iniya sang Roman Catholic Church. Again, ang declaration sang 1992 sang resigned Pope Benedict XVI kag anay si Cardinal Joseph Ratzinger siling niya diri, ang Roman Catholic Church is wiser than the Bible. Wiser than the Bible. Abi, pulong sang Dios. Alam pa ang Catholic Church. Kag siling niya, and is capable, kapabli siya to contradict. Hindi kami magtuman dira. Kay na ginaw. The Catholic Church said no. Hindi sila magtuman sang Sabado. Sang Dios. Kay ila implementar ang markas ang ilang pagkagamhanan. And the whole world nag-follow sang iyang example. Kontra Biblia, no? Apang sa piyak na bahin, 119 and 105 of Psalms nagasiling, ang imo pulong suga sa akon mga tiil, kag kapawa sa akon mga banas. Kung gusto naton sing kapawa, kadto kita sa pulong sang Ginoo. Kung gusto kita sang kadulom, adi manarado kita, patyo ng suga, hindi kita magbasa sang pulong sang Ginoo. Plague number 5. Silot ini nga tungod may kadulom sa trono sang sapat, silot ini sa pagsikway sang kapawa sang kamatuoran sang pulong sang Dios nga among Biblia, kag sa pagsunod sa mga kostumbre sang kalibutan nga pinalaton-laton nga sugid kag istorya, tradisyon halin sa pagano. O diri na kita. May duwa na lang kanabilin. Excited na gid ko matapos na gid, di ba? Plague number 1. Plague number 2. Hasta sa plague number 5, mga butig nga pagpanudlo sa Biblia, makita na naton, gin-isa-isa naton. Tusilutan gali sang Ginoo ang tanan nga nagakontra sa iyang pulong,
kag magtudlo sang liwan guwa sa iya nga pulong. So ma-close na kita. Last, no? Number 6. May kaangtanan ini sa suba sang Euphrates, no? Kapitulo 16, versikulo 12 tuntub 14, basa kita. Ang ikaanom nga manugtunda nagula sang iyayahong nga dako sa dakong suba sa Euphrates. Dako ning suba sa Euphrates sa subong ara pa na siya, no? Kag dira nahamtang sa tunga-tunga sini ang aton sang una ginatan-aw nga the Garden of Eden nga ginbatak sa Ginoo dito sa langit ang paraiso. Kag ang tubig sini nahubas. May panahon sa nagliligad nga naghubas man gid ang tubig sa Euphrates River. Ang Euphrates River, ang background niya sini mga hinigugma kag mga abyan. Center of economy, kalakalan, no? Ang Babylonia sang una amo ang sentro gid, no? Kaysa tunga-tunga sang syudad sina amo ang Euphrates River. Dira gid sa tunga sang syudad sang ginharian sang Babylonia nga amo karon ng Iraq, na lantaw kita diri. Tinahubas ina. Anong purpose? Sa pag-aman sang dalan tungod sa mga hari gikan sa sidlangan from the east. Take note of the word from the east, no? In verse 13 nagsiling, kag nakita ko nga nagagwa sa baba sang dragon, kag sa baba sang sapat, kag sa baba sang di matuod nga manalagna ang tatlo ka espiritu nga mahigko nga daw mga paka. Balik kita dire. Tun-an ta na karon ang tubig, no, nga nahubas. Tun-an ta man na karon ipahayag naton nga kung paano ini naangot sa pag-aman sang dalan tungod sa mga hari gikan sa sidlangan. Pero karon talakayo naton anay ang tatlo ka espiritu nga mahigko nga daw mga paka. Ara paka ho, 3 frogs, no? Mga ano ni sila? Mga espiritu, bilang taon naton. Revelation 16:13, kag nakita ko ang di matinlo nga mga espiritu ang pakaigko manggid ni. Pero may nagakaon paka, no? Ginakwa lang na nila bala ang basta siling gani sang Bible, no, dapat ang paka hindi niya pagkaonon. Pero mambal lang ang bugungan manamit pa ni sang sa manok. May kakaon to sa amon sa uton, mga bugungan. Katilaw man ko do namit man gid. Pero pagkabalo ko nga paka hindi nako na gimbawal man na sang Ginoo ang paka. Iko di matinlo nga mga espiritu nga daw mga paka. So mga espiritu gali ini sila, no? Nga nagwa sa baba ni sino? Sang dragon, kabalo kita nga ang dragon, ginsay-say na naton sa sano kung sinong dragon, ang yawa, kag may representative siya diri sa duta. Na? Ang sapat, na identify naman naton ang sapat, butig nga manalagna, so tatlo gid, ang dragon, ang sapat, butig nga manalagna, gintawag ni sila nga mga 3 frogs, no? Mga espiritu, mga pagpanudlo. Abi lang taon isa-isahon naton ini. Ara ho. Ang dragon ginasimboluhan ini sa Satanas. Kapitulo 12 bersikulo 9 sang Revelation nagsiling ang dumaan nga manog ang dragon nga amo si Satanas kag ang manog nga nagdaya sa bug-os nga kalibutan. Amo ining paganismo, no, ang nagasimba sa adlaw kag indi sa magtuga sang adlaw. Sino naman ining butig nga mga manalagna? Gatagna man sila, gapanudlo man sila, pero butig lang galing. Kaya nga gatudlo nga ni ka sang husto, kag sang laktan mo sang mali, hindi na nausto. Mali na siya. Adulterated truth is not indeed truth. Ano siya? Butig lang yapon, no? Nagtalikod nga protestantismo. Nagprotesta sila sa dragon, apang nagpadayon sila sa pagpanudlo sang ginatawag naton butig nga mga pagtudlo nga ginangkon niya, gin-adapt niya halin sa dragon gyapon. Paganism. Butig nga mga dila, nagatudlo sila sang amo ni kunong speaking in tongue, pero hindi man na siya tuod. Kaya ang speaking in tongue nga ara sa Bible in Acts chapter 2 nag-intindihan na ito ya ang lain-lain nga mga lingwahe nga nabatian nila, naintindihan nila. Ini karon ang mga modern tongue, no? Nga hindi maintindihan, nga kulumod-kumod sila. O dira man ko na sang una, pero hindi ko na maintindihan lagi, no? We have a special
study on that in the future. Just continue to subaybay gidri sa aton nga pagtuon. Sino naman ining sapat? Di ba naman naton nga ang sapat is ang Vatikano nga Roma, ang Katolisismo, the system of the church. Pero lipay kita kay ang aton nga mga utod nga mga Katoliko wala gaakig kuno wala gaaway sa aton kay ang sistema man lang niya ang aton ginatan-aw dira, hindi man niya ang tao ang ginatumod naton. Like the kingdom of Germany, si Hitler man lang tuyaya ang hindi nami, no? Pero ang mga Germans karon, mga maayo man mga Germans kay in fact nagahatagan sila sang ayuda man si Pilipinas from time to time. Subong na gid sa COVID situation naton subong. Ara sila nga tatlo ho. Tiano ko no? Mga espiritu sila sang mga yawa, bersikulo 14. Nga nagahimo si mga tanda, mga mirakulo nga nagakadto sa mga ari sa bugos nga kalibutan. Take note of this. Sa pagtipon sa ila sing tingob sa inaway sang dakong adlaw sang Dios nga makaako. So inaway nilang gusto nila ya. Hindi ini inaway gera mundial nga dalon sa mga racket, no, sa mga pasabog karon kabalo ko nga COVID is a part of bio chemical weapon, pero hindi pa ini ini nga klase sang away espirituhanon. Abe balikan naton ang Babylon o kon ang suba sang Euphrates nga ginasiling. Ara kita ninyo ang sa screen ang aton nga picture dira. Sa tunga sina sa gate nakita naton ang Euphrates River. Ginpahubas ina no ni Cyrus upod sang iya nga mga soldado. Bag-o nila sa lakayon ang suba sang Euphrates. Ang Babylonia ginpahubas nila iniya na yung suba. Ti abri ang ila gate pero hindi kato kasulod kung may tubig no. Paghubas sina ginpunungan nila kag nahubas wala naguntat daloy ang tubig didto. Bago sila nakasuhot sa ila gate kag ginpamatay. Sa sina nga gabi ginpamatay ang mga Babylonians kag ginagaw kag ginrumpag kag ginguba ang ginharian sang Babylon. Sa aton karon ang word nga Babylon confusion, no? Matalang ka iti ginasamo ang tuod kag hindi tuod. Sa panahon ni Ginoong Hesus, ginpaanggid si Ginoong Hesus sa pag-abot niya to come for the rescue of His people, sining confused world, full of sin. Kaangay kay Cyrus, angay-angay kay Cyrus. Si Cyrus nag-abot sa Babylonia, gin-free niya ang mga katawhan nga ara dito sa sulod sa sala. Gintumba niya ang renda sa pagginahom sang Babylon kag ginagaw niya. Si Cyrus wala pa na tawo for mga 100 years or 150 years before pa siya natawo. Ang iyang ngalan ginbalhag ng gadaan sa book of prophet Isaiah in chapter 45 verse 1 nga mag-aabot gid man siya sa pagbungkag sa paghubad sang mga ginharian, mag-abri sa mga pirtahan sang Babylon. Abilang taon naton diri si Ginoong Hesus mag-abot man, no? Kaangay sang si Cyrus halin sa east, no? Ay si Ginoong Hesus may kaanggid-anggid man 24-27 sang Matthew siling niya kay ang 7 last plagues ni naga-usher man ni sa pag-abot sang aton Ginoo. Gina-connect naton ini sa second coming of Jesus Christ. Kay subong sang kilat nga nagaidlab sa sidlangan kag makita tubtob sa katundan amuman ang pag-abot sang anak sang tawo, no? Amuman ang pag-abot sang anak sang tawo. So nakita naton si Cyrus do simbolo ini ni Ginoong Hesus nga mag-abot dito sa Babylonia, physical Babylon during the time. Ano ang ginhambal ni propeta Isaias? 41:2, 46:11 halin si Cyrus sa sidlangan. Kag 44:27 sang Isaias magamalaman gid ang suba kay pamalahon siya gani ginpunungan siya agud hindi magdaloy ang tubig to nagmala, no? Karon gintawag man si Cyrus chapter 45 verse 1 sang Isaiah hinaplas o kon anointed of God. Kag siling ni
Propeta Isaias 4:28. So gintawag man si Cyrus akon manugpahalab. Ti si Ginoong Hesus nagsiling man nga ako ang manugpahalab, no? I am your great shepherd in chapter 10, no? In verse 26 of John, ginhambal niya ina. Ako, hinaplas Kristos sa Lucas kapitulo 3 sa bunyag ka Ginoong Hesus dito sa suba sang Jordan gintugmawan siya ginhaplas man gintawag sa kini nga Kristos meaning pahinaplas, no? Karon nagmalaman ang suba sang Euphrates nagakaulugan ini sang ginatawag naton nga pagkambyo sang suporta, hindi na mag-support economically in everything nga nagaabot didto sa sentro sang kalakalan sa ginatawag naton lugar sang Babylonia. Halin sa sidlangan si Cyrus. So makita naton, no? May ara bala moderno nga Babylonia subong, espirituhanon nga Babylonia. Kung nang taon naton chapter 17 verse 1 of Revelation nagatalakay diri niya nagabot ang isa naman kapito ka manugtunda nga may pito ka yahong sang kalalatan nga paghukom ini ipakita ang paghukom sa dakong makihilawason nga babayi, the Babylonian. Kag nagalingkod sa ibabaw sang madamong tubig. Ini nga babayi ginasimboluhan sang spiritual Babylon. Simbahan, no? Kag sila niya diri naghubas, no? Naghubas ang tubig sa siningat suba. Anong kaulugan sini? Nauntat ang suporta. Ang purpose sa paghubas sa pag-aman sang dalan nga makasulod si Cyrus didto, so meaning pa ang pag-untat sang suporta sini mag-aaman man to cater sang second coming ni Jesus. Agod nga salbaron ang iyang mga katawhan, sini mga butig nga pagpanudlo, sining ginatawag nato nga spiritual Babylon. Gani sa 24:27 nagasiling subong sang kilat nga nagaidlab amuman ang pag-abot sang anak sang tao. Ang ara na sa may Davao, wala sang kilat nga nag-idlab Sang San Ola na siya nagkadto. Tapos i-claim niya nga nag-abot na sa Ginoong Hesus kuno. The kingdom of Jesus Christ, no? Gapatawag sa iyang ngalan nga pastor. Pero anong kaulugan sini? Agud nga maaman ang dalan sa mga hari. Siling niya, ang mga tao sa bugos nga kalibutan handa na sa pagkilala kay Kristo kag ang iya nga kamatuoran ay nang pulong sang Ginoo. Kag indi na sila mapatalang sang butig nga pagpanudlo sang Babylonia o kun sang Roma sa aton nga panahon karon. Apang ang masubo nga bahin, handa gyapon sila sa pagpakig-away batok sa Dios. Bisan nakabalo na sila sa kamatuoran kay natapos naman ang probation, nag-close naman, gyapon ilang ulo, hindi gyapon sila maginulsol. Diri sa libro The Great Controversy in page 654, isa ka butangging quote naton diri, may pagpahayag diri ang author sini. That when the voice of God turns the captivity of His people, there is a terrible awakening of those who have lost all in the great conflict of life. Tidula na, nakakita na sila, may pagbangon, may pagtalupangod, dako nga pagtalupangod. Sang ang tingog sang Ginoo naglambot sa iyang mga katawhan. Padayon diri sa page 655 to 556, siling niya, the people see that they have been deluded. Nakita sa mga katawan nga ginpatalang sila. Sino nagpatalang? Dayang Babylonia nga espirituhano ng Roma. They accuse one another of having led them to destruction. Siling niya, wala nyo gid kami gintudluan. Akusaranay sila sa kada isa, nagbasulanay sila. But all unite in heaping their bitterness condemnation upon their ministers. Ginbalikid nila ang ilang mga obispo, ilang mga pari ka naghambal sa ilang mga ministro. Abaw, ginpatalang nimo kami. Digto sila nag-ula sang ilang nga kaakig. Unfaithful pastors have prophesied smooth things. Bisan pa ining mga nagtalikod nga mga protestante. Na kuno nagprotesta, di man gali tudtuod nga pagprotesta. Kay sunod naman sila karon, labi na gid sa Domingo. They have led their hearers to make void the law of God, most especially the Sabbath, and to persecute those who would keep it holy. Gin-persecute nila. So, mangaway gid ni sila ya.
Whether we like it or not, it will surely come. Kagin prophesy ini sang Dios pagi sa mga nalagna. In verse 16, sila niya dere, kagintipon nila sila sing tingob sa duog nga ginatawag sa Hebreo Armageddon. Away gini. Awayon gid nila physical. Apang ang aton pagatun-an karon, the word Armageddon, anong botang balon sini? Siling naton kagina chapter 22 verse 11 sang Revelation, ang mga matarong ng matarong pagid, ang mga balaan ng balaan pagid, apang ang mga malauton ng malauton pagid, kag ang mga di matarong naging mahigko pagid padayon. Wala na'y pag-usab, pagkambyo-kambyo sa ang ilang mga karakter, sa ilang huna-huna. Desisyon nila, desidido na gid sila. The word Armageddon, halin ini sa Hebreo nga pulong, no? Nagakaulugan, the mountain of slaughter. Ang background sini makita, it is a term derived from har, no? Ang puno, duwa ini ka word gin combine, no? Har, which means mountain. And Megiddo, in Manasseh in Galilee, Megiddo comes from a root meaning to cut off, o kon pag-utod. Megiddo. And consequently means slaughter, ang pag-ihaw, ang pag-utod, ang pagpatay. No? Diri makita ini sa New Commentary on the Whole Bible, no? And the book of Joel chapter 3 verse 2, verse 12 and verse 14 makita man naton ina nga referensya. Sa aton pagtuon sa mga nagliligad, kung mag-abot ang Ginoo, ano ang matabo, no? Kay silin niya, mountain of slaughter, sino ang pamatyon? Ining bukid sang pagpapas, mountain of slaughter. Sa 2 Thessalonians chapter 7, verse 7 to 9, intunan man naton nga pag-abot sang Ginoo, damo gid yang iya nga papason. Labi na gid atong mga wala nagigugma sang kamatuoran. 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, the same thing. And Jeremiah chapter 25 verse 83, nagasiling dira nga ang ginpamatay sang Dios sa sinangation halin sa isa ka ukbong sang duta pakadto sa isa ka ukbong sang duta. And the whole world will be filled up sa mga taong patay nga mga di matarong. Whether we like it or not, si Jeremiah amuman ginhambal sa Isaiah chapter 66 verse 15 up to 16 nga ginpamatay sang Dios sa iyang mga espada, syado kadamo. Syado kadamo. Hindi na sila pang-ilubong o kung lalaw wala na sang morning nga matabo sa sinang nga panahon. So isa ina kaduog kung sa diin napunan sang napunan sang mga patay. Ang duog nga ginatawag Armageddon. Pero sa piyak nga bahin, kung aton talupang doon ang Hebreo 12:17, isa ini ka eksperyensya ni Esau sang siya gin-reject. Siling niya, for he found no place of repentance. Though he sought it carefully with tears, bisan paano nga hibi sang mga katawhan. Sa paghibalo nila nga sila naglapas sing madugay na into, napatalang sila sang spiritual Babylon. Pagtuluuhan nga ang gintudlo, tradisyon kag indi ang Biblia. Wala na, there is no shadow of turning. Ang ila isip na ano sila. The way they think and the way they feel, nagpadayon, wala na ipagbago-bago. No? It is a place in their mental capacity to think na desidido na gid sila kung anong ilang desisyon. In Greek, gintawag ini nga tupos o kung a condition of mind. O kung isa kapag pamatod nga hindi na sila magbago. Di modo, this is a place or a state of mind called Armageddon, away. Sino ilang awayon? Ang kamatuoran. Ang Diyos. And if we put it physically, i-persecute nila ang mga katawan sa Ginoo.
In Revelation chapter 14 verse 18, pag-abot ni Ginoong Hesus, ginhambal dira sang anghel nga ihabyog ang imo garab kag mag-ani ka sa duta. So there is a what? There is a condition of mind nga mag-abot si Ginoong Hesus, ready na siya sa pag-ani. Kaya nakadesisyon na ang tao. Sa aton pa, ang pag-abot ni Ginoong Hesus hindi tion sang pagbag-o, kundi tion sang pag-ani. San o ang tion sang pagbag-o utod, hinigugma mga abyan? Karon amo ang tion sang kaluwasan. Now is the time of salvation. Not later. Samtang ginahatag sang Dios ang kaluwasan sa imo kag sa akon, dapat subong kita desisyon. Kay ang Ginoo mag-abot sa paghatag sang hatol. Ang duog nga ginatawag Armageddon, para sa mga matarong, desidido sila nga maluwas. Para sa mga malauton, desidido naman sila nga laglagon. Bisan pa sa sini nga panahon, ini mga sundalo nga natatak sa ilang kaisipan, nga ang ilang nga boss amo ang gobyerno, sa lain-lain nga mga duog, tanan nga mga soldado sang duta, gamiton sang kaaway, agud i-persecute ang mga katawan sang Dios. Bahala na mamatay, basta ang Ginoo ang akon ginaalagad. Apang sa piyak nga bahin, wala na ipagbago-bago, desidido na silang pamatyon ining mga balaan sang Dios nga nagsimba sa Sabado. Agyari karon, may saad ang Ginoo nga magakari siya sing madali. Revelation 16 verse 15. Yari karon magakari ako, subong sang makawat, bulahan ang nagamata, kag nagatipig sang iya panapton, agod nga indi siya maglakat nga hublas kag makita ang iyang kahubo. Simbolo ini sang pagkadi matarong ang kahubo. Gani ining aton gintun-an nga Armageddon nga duog nga ginatawag Hebreo sa Hebreo nga Armageddon, isa ini sa state of mind or decision nga hindi na gid ka magbag-o. Dayon ang ikapito nga kalalatan, ihulog sang Dios halin sa langit, diin ini matupa. Ang ikapitong manugtunda nag-ula sang iyahong sa kahawaan kag magagwa ang mabaskog nga tingog sa templo gikan sa trono nga nagasiling nahimo na. In English, it is done. Anong matabo? Kag may mga idlab, versikulo 18, sang kilat, mabaskog nga mga kagahod, mga tunog sang daguob, kag dakong linog, nga wala pagid sing subong, kutob, nga may mga tao sa duta. Kay dako gid yadtong linog. What intensity is this earthquake? I don't know. Basta mas labaw sa mga intensity nga aton na eksperyensyahan sa karon. Kag siling niya sa versikulo 19, ang dakong banwa na bahin sing tatlo. Kag ang mga banwa sa mga pungsod napukan. Kag ang dakong Babylonia nadumduman sang Dios. Sa pagpainom sa iya sang tagayan sang kapintas sang iyang kasingkal. Kag siling niya versikulo 20, ang tagsa kapulo nagpalagyo kag wala makit-i ang kabukiran. Nagtalalapan ang mga kabukiran. Bisan pa ang mga pulo gintabunan sang tubig. Karon, Revelation 16:21, kag nahulog gikan sa langit ang ano? Sa mga tao, ang dakong ulan nga yelo. Yelo ha? Ice. Ice water lang magtupa sa ulo mo kag mawasag, sakit na mo. Iniya, binilog na tinulo sang yelo halin sa langit. Isipon mo halin sa kahawaan, panaog, the more nga nagalapit siya sa duta, the more nga ang gravity nagasuyop sa iya, the more nga sakit ang igo sina. Na? Nga ang binatusubong sang isa katalanton, ang isa katalanton ni mga 45 kilos ni, ang isa katulo sang ulan nga yelo, 45 kilos. Ang mula ni guro sang kamilingking sang kukuko kadako, maigo ka sang isa kapag haboy sa imo, lapit lang gani ginhalinan guro, mga isa lang kadupa ihaboy sa imo, sakit ay 45 kilos utod abyan hinigugma. Tubtob nga mapakamalaot sa mga tao ang Dios bangod sang kalalatan sang ulan nga yelo. Kay tama ka makahaladlok yadtong kalalatan. Sino makatiner sini? Pero hindi silang patay. Sakiton pa lang sang Dios ini mga katawan. Bo kabay pa nga wala ako didto. Ikaw gusto mo ato kato? Of course not.
desisyon kita karon hindi buwas, no? 45 kilos, kita nyo na. Hindi lang na ordinaryo nga yelo, ha? Bato nga yelo. Tuod gid ang ginahambal ni Propeta Isaias. Sa 28:17 siling niya, kag himuon ko, ang Dios naghambal, ang katarungan nga latid. Kag ang pagkamatarong nga tunton. Ang latid kag tunton makita naton na no, mga gamit ina sang isa ka panday. No? Ang latid inang ginagamit lang pitik bala. No? Pagod magtadlong, imuon nila na, no? Tadlungon gid sang Dios ang banas, no? Kag ang latid, no? Tunton para magtadlong man ang tindog sang haligi o kun ang pundasyon sang Dios nga amo ang pulong. Kag ang yelo nga daw bato magasilhig sang dalangpan sang kabutigan. Ting tanan nga mga butigon silhigon gid ni. Wala gani makaambot sa langit nga butigon, no? Kag ang mga tubig maglapaw sa duog nga palanaguan. Mga abyan uto dinig gugma. Nga ginadala naton ini nga klase sang mga pagtuon. Isa ini kapag pahayag sang gugma kag kaluoy sang Dios, kag pagpahayag man sang iya nga hustisya. Karon tion pa sang gugma kag kaluoy kag grasya. Apang mag-aabot ang panahon sang iyang hustisya. Sa subong nga panahon indi tion sang pagkabuhaha sang pagpangabuhi. Hindi tion sang garbuso sang pagpangabuhi. Tion karon sa pagpangalaba. Tion karon sang pag-remind sang tagsa naton ka makagulingon nga magbalik na kita sa Ginoo. Pangitaon naton ang Ginoo samtang masapwan pa naton siya. Kay mag-aabot ang panahon sang iyang hustisya ihatag ang katapusan nga kasingkal sang iya nga kapungot o kon sang iya nga kaakig. Paagi sining mga silot nga mag-aabot sa mga katawhan nga wala magpamati sing hungod sang iya kamatuuran. Abyan hinigugma kabay pa nga wala ako didto. Pangamuyuin nyo ang inyong mga kaulingon kag pangamuyuin nyo man ko. Kay ginapangamuyo ko man kamo. Nga tanan kita dapat didto kita sa sabak sang Ginoo, ginapasilungan kita sang iya gugma. Agud nga hindi kita malakip sa sining mga katawhan nga nagaantos tungod sa kasakit. Tungod kag ginpili sa ining mga katawhan ang paglapas sa Dios instead nga magkadto balik kita sa iya. So this is a message of warning. And at the same time, a message of love for God's people. If you think that you are a part of God's family, nga magapanubli sang langit nga puloy-an, may promise ang Ginoo. Antes maubos ang mga katawhan, kay may death decree sa mga katawhan sang Dios nga nagabantay sa Sabado, magaabot si Ginoong Hesus. Ginasimbuluhan sang isa ka hari nga ang iya panapton natusmog sa dugo. Kapitulo 19, Revelation. Kag ang iya nga ngalan wala sing may nakabalo. Kag sang ulihi ginmit lang ang iya ngalan ang pulong sang Dios. Nagasakay sa puting nga kabayo. Kag ang iya mga hangaway upod sa iya. Nagasakay sila sa puting nga kabayo, Jesus Christ, before maubos ang iyang mga katawan diri sa duta tungod sa pagpanalakay sa mga kontra nga wala nagbaton sang kamatuoran sang pulong sang Dios. Mag-abot si Ginoong Hesus for the rescue for His people. Kag dayon dungan sini may mga buhi nga manabilin kag ang mga patay siling sang aton nga screen ginpakita dira. Nga ara sa mga lulubngan magapamati sa iyang tingog kag may budyong nga magahuni halin sa puno nga manugtunda halin sa pagkunsad sang Ginoo gikan gid sa langit nga magapanawag sa iyang mga patay nga mga pinili bangon kag tagaan sila sang lawas nga indi na mapatay upod sa mga buhi nga wala mapatay nga nangin matutom sa Ginoo. Indi bala ini isa ka kalalipayan kag paglaom para sa imo ug sa akon? Nga sa piyak sang kapsingkal sang Dios, diin naman iyang mga katawhan. Ano ang matabo sa mga katawan sang Dios sa panahon sang kalalatan, sa panahon sa iyang kasingkal? And the Lord had promised us,
In the book of Psalms, chapter 91, verse 1, ang nagapuyo sa tagong duog sang labing mataas, ang nagapabilin sa idalom sang landong sang makaako, sin-o ini sila, ining matutom nga nagapangita sa iya adlaw-adlaw, kag nagahibi tungod sang nagakatabo sa bugos nga kalibutan, nga nasub-an siya tungod kay nakita niya nga madamo pang mga katawan nga wala makabalo sini. Kag excited siya sa pagsugid sang gugma sang Dios nga natabo siyang kagulingon sa iyang mga katawhan nga wala pa sa kamatuoran. Ini sila amo ang nagpanago sa duog nga iya sang Ginoo. Ano ang matabo sa ila sa panahon sining mga kalalatan? Siling niya diri sa bersikulo 10, nagapadayon siya sa pagsugid, wala sing malaot nga manabo sa imo. Promise ang Dios, saad ina. Walay bisan ano nga kalalatan ang magapalapit sa imo layang-layang sa tanan nimong puloy-an. Kung nadumduman naton ang panahon nga si Moises, ginsugo sang Dios nga ilid ang iyang mga katawhan pagkadto sa Egypt, from Egypt pagkadto sa dutang Saad. There was a blood nga ginbutang halin sa karnero nga ginpatay nila sa tungang gabi sa doorpost, simbolo sang kabuhi ni Kristo na ginhalad sa imo kag sa akon, nga wala magsulod didto ang angel of death bisan pa anong kalalatan nga nag-abot sa Egypt, wala matandog ang katawhan sang Ginoo. Simbolo ini sang panahon sa aton palaabuton. Wala pa kita gingkuha diri sa simbolo sang Ehipto nga duta nga puno sang sala. Apang sa pagwa naton sini, upod naton ng Ginoo. Samtang diri kita masaksihan naton ang tanan nga mga kalalatan nga katabo, including variant D, no? Sang COVID, ginatawag nila Delta. Padamua, mamutate man gid na. Pero ang saad sang Ginoo sa imo utod, wala siya nagambal pabakuna kamo, kay hindi kamo maigo. Ginhambal niya, pasilong kamo sa Ginoo, agod hindi kita malambot o hindi makapalapit sa aton layang-layang ini mga peste, ini mga balatian, ini mga kalalatan. Mas makahaladlok ni utod abyan sang sa variant Delta. Mas makahaladlok ini sang sa variant kung ano pa nga klase sang variant nga pagwaon sang tanan nga mga may kapasidad sa paghambal sini, may mga otoridad sa paghambal sini. I don't care. What I care for today is your soul and my soul, that to be in the hands of the Lord. May panugyan diri ang Ginoo. Agod hindi naton maangkon ina nga mga variant, nga kalalatan, the 7 last plagues magapalayo sa imo kag hindi magkakadto sa imo. Ang iya panawag diri sa imo kag sakon karon. Revelation 18:4. Niya nabatian ko ang isa naman katingog gikan sa langit nga nagasiling, "Gwa ka sa iya katawhan nakon." Madamo pa ang ara sa sulod sa ning sistema sang butig nga pangapagtuluhan nga ginaangkon sang Ginoo nga iya kag ginalaygayan siya nga magwa sina nga sistema. Agod nga indi kamo makaambit sa iya sa mga sala, agod nga indi kamo makaagom sa iya mga kalalatan. Ina nga kakalatan nagaumpisa na karon hinay-hinay. Sa pagpahanumdom sa imo nga may 7 kakatapusan nga kalalatan nga ginaaman sa indi magpamati sa iya karon. I consider all this tragedy happening around us as the voice of God calling you to come out from the system of Babylon. Karon may pagpahayag diri sa editors of Mary Online from their book. May pagpanghangkat ginhatag sa Roma sang mga sobra 100 na ka mga tuig nga nagapabilin. Isa sa ila ang Iglesia Katolika o kon ang Adventista del Séptimo Día ang may kamatuuran. Wala na sang iban nga pilian. Di mudo sundan ko ina nga pagpanghangkat sang Roman Catholic Church in Rome. Pili kita, Seventh-day Adventist Church, Roman Catholic Church. Ara kita sa kapawa or ara kita sa kadulom. Magatudlo bala kita sa pagbantay sang Sabado
o kung magapati kita sa sugo nga bantayan ang Domingo. The choice is yours. But now, there is a calling. Revelation chapter 22 verse 17. Ang hambal sang Dios sa aton diri, ang espiritu sang nobya nga amo ang iglesia. Nagasiling, kari. Nagapanawag karon ang iglesia sang Dios sa bugos nga kalibutan. Ang nagapamati, nagasiling kari. Kung nabatian mo ina, ikaw man ginsugo nga magpangagda sa pagkari. Ang ginauhaw magkari. Ang nakabati kag ang nagpangagda, tanan kita lunsay ginauhaw. Gani tanan kita magakari. Ang buot magkuha sang tubig sang kabuhi nga walay bayad. Magkari. Oto dinigugma abyan, ang kabuhi ni Kristo ginhatag na. Christ had been given for you and me that our sins will be forgiven. Diin ang mahapos, ang magkari o kung ang magpalantang. The choice is ours. May pagapilian kita diri sining adlaw, ang Armageddon in Revelations of Prophecy. Number 1, nagasiling diri, pilion ko nga ang Biblia amulang ang magatuytoy sa kamatuoran. Kung ina ang imo nga pagpamatod, God will bless us. God will bless you. Ikaduha, ginpili ko nga magwa sa Babylonia kag sa tanan nga mga di matuod nga mga pagsimba kag magsulod sa isa ka pagtuo kay Jesus. Kung amo ina ang imo pagpamatod, again, talk to your God. Kag magtuad sa iya nga amo ini ang imo pamatod. Number 3, gusto ko manginbahin sang nabilin nga iglesia sang Dios. Kung amo ini imo pamatod, kilalaha kung ano ini nga iglesia. Kag ang katapusan nga pagpili, gusto ko magsunod kay Jesus sa bautiso o kon sa pagbautiso liwat. Mayara bala kamo nga mga pakiana? Ang aton nga in charge sino nga video magahatag sa aton sa pagpanghangkat sa mga telephone numbers, mga contact numbers, kag mga linya sang communication sa diin mapahayag ang inyong mga pakiana. Ang Dios magpakamayo sa aton kung ini ang imo nangin pamatod sining adlaw. Malipay kita nga ang Ginoo nagatawag sa imo kag sa akon. And the Lord will give us a wonderful presentation of His love and His concern. Ginaagda ko ikaw sa pagpangamuyo sa sini nga tion. Father in heaven, we would like to thank you for this wonderful day that you have given. Tungod sini nga mga desisyon nga ginhimo namon sino nga adlaw, palihog ikaw magapat-in sini, ikaw magasilyo sini sang silyo sang dugo ni Kristo. Agud nga ang amon mga pagpamatod amay hindi mangin masayang. Kasi yun nga panahon, luyag namon magpabilin sa saad sang kaluwasan nga dayon. Siya kay Kristo, kag sa iya nga iglesia nga nabilin sa sining aduta. Luyag namon magsulod sa isa ka pagpakigsaad, pagpakigkatipan nga ang imo gahom amo ang amon sundon. Kag ang amon kaluyahon itugyan namon sa imo. Ikaw ang bahala sang amon buwas. Kay kami nagatuo nga si Kristo magabalik, hindi malayo halin karon. Luyag namon nga mangin kaupod ikaw o amay sa walay katubtuban nga ginharian nga ginapreparar sa imo anak nga amon Ginoo nga si Ginoong Hesus. Salamat sa bala nga espiritu nga siya amo magahatag sa amon sing gahom sa paghangop, gahom sa pagtuman, gahom sa pagpabilin sa imong magugma. Salamat nga ikaw nagaluwas sa amon. Salamat nga ikaw nagpamati sa amon pangabay. Salamat nga ikaw nagatindo sa amon sa tanan namon mga paglapas. Salamat
nga ikaw ang nagpamati sa tanan namon nga mga pag-ampo ang nagsabat suno sa imong kabubuton sining kaluwasan nga amon karon ginaangkon. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you and more power. He's Coming Broadcasting Network.